Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Sam Simbayan. So for today's video ay tuturuan ko naman kayo kung paano mag-book ng murang ticket sa Cebu Pacific. Kasi yung iba, nagtataka sila kung bakit merong mga extra charges na naa-add doon sa total ng mababayaran nila. So kung hindi nyo alam kung paano mag-remove ng extra charges, so watch this video kasi tuturuan ko kayo kung paano tanggalin. So first step is punta lang tayo sa Cebu Pacific na app or sa website kung laptop or computer yung gamit nyo. So dapat nakalink yung Gmail nyo sa Cebu Pacific para meron kayong account, no? So, dito nakalink yung akin. And then, for example, search lang natin Davao to Cebu. So, dito mamimili tayo ng pinakamura na ticket. So, explain ko lang sa inyo na yung makikita nyo dito sa calendar is only base fare lang po ni Cebu Pacific. Meaning to say, yung nakikita nyo dito na mga presyo is only a base fare lang po, no? Hindi ito yung actual talaga na mababayaran nyo kasi meron pa tong mga extra charges. For example, or isa na doon is yung fuel surcharge at iba pang administrative fee, no? So, hindi lang talaga 88 pesos or 399 pesos yung mababayaran nyo. So, dito sa calendar, makikita natin yung mababa or mura na flight. So, i-click lang natin, for example, itong February 1, and then pabalik is February 6. So, 88 base fare yung pinili ko. And then, i-click lang natin tong select dates. So, dito sa baba, kung ilang guest yung inyong ibubook, so dito mag-add lang kayo kung 2 adults or what. So search lang natin yung flight. So dito makikita natin yung mga promo fare. So ito yung pinakauna is naka-promo fare siya, pero dito sa ibabaw, makikita natin yung 911.64. So, baka available pa ito, no? So, dito, sa seat sale, so, 7 p.m. So, nakasort kasi ito ng pinakamaagang flight hanggang sa late, no, na mga flight. So, hindi siya naka-arrange ng pinakamura hanggang sa pinakamahal, no, na flight. So pag makita nyo sa ibabaw yung presyo niya na merong mas mababa pa dito sa mga nauna, so scroll down lang kayo kasi baka nandito siya sa baba. So ito, maraming pagpipilian pero PM na yung flight niya. Meaning to say is hapon na or gabi yung flight. So, for example lang natin yung 7:45 p.m. And then, yung pabalik is, makikita natin dito yung 1,061.64. So, andito siya sa baba. Click lang din natin. And then, kung gusto nyo mag-change ng time, so, pwede lang natin itong i-click. So, babalik tayo dito. So, ganun lang. And then, pag okay na, so, dito na tayo sa I'm okay with fare only. So, click lang natin ito. And then, so, dito na makikita natin yung review flights. So, makikita natin kung ano yung choose natin or pinili natin na flight. So, dito, i-continue lang natin. So, pagkatapos is guest details. So fill out lang tayo ng guest details. For example is Mr. Juan de la Cruz.
and then birth date. So never natin talaga kalimutan yung birth date, yung name. Dapat double check kasi 24 hours lang po tayo pwede mag-change ng name or mag-update ng guest details. So sa birthday, okay lang na 2 hours before flight bago natin or ma-change natin or ma-update natin. So importante na pagkalabas ng itinerary, check talaga natin kung tama yung spelling ng name and birthday, title, ganon, para isang update lang, kasi isang update lang po talaga pwedeng gawin, no? So nationality, Philippines, and dito sa baba dito is contact, dito sa baba is kung sino yung i-contact, no, na person. So dito is name ko, and then for example lang to, and phone number, and email, and click lang natin yung I confirm and continue. So kanina, yung kung mapapansin nyo, yung mababayaran sana natin is 1.9 kung nakita nyo yon, or ipa-flash ko dito, no, 1.9 yung dapat nyong bayaran. So dito is naging 23.28 siya. Bakit? So dito natin makikita yung dito sa customize your flight with our add-ons. So dito sa baba makikita natin yung included in your flight is Seb Travel Sure. So i-click lang natin to, and then dito na natin makikita yung amount na na-add sa atin. So dito is merong na-add na insurance, which is 650. Round trip na po ito. Kasi yung one way na insurance is amounting to 400 something. Basta 400 siya. So pag round trip, yung mababayaran nyo lang is 650. At kung hindi naman kayo mag-a-add ng insurance kasi gusto nyong makamura at gusto nyong kumuha sa iba na lang na insurance, kasi merong mga insurances na mababa yung singilan nila, no? Merong 70 pesos, ganon. So kung ayaw nyong mag-add ng insurance fee dito sa Cebu Pacific, pwede nyo pong i-remove. So ano nga ba yung mga benefits ng travel insurance ni Cebu Pacific? So kapag nag-avail kayo ng Cebu Travel Sure or Cebu Pacific Travel Insurance, ito yung mga inclusions, no? Baggage Protect, no? Meron siyang compensation for loss of baggage up to 200,000 or damaged baggage during transit up to 40,000. So meron din siyang Fly Me Next reimbursement for rebooking fees and fare differences up to 2.5, and Home Protect cover loss or damage to home contents while on trip, and medical and travel assistance, emergency medical treatment coverage in case of incident or accident or sickness with the Philippines or Asia, and trip cancellation and travel inconvenience. So for example is nag-cancel kayo, or si Cebu Pacific is nag-cancel ng flight. So pag meron kayong Cebu Travel Sure, hindi kayo mahihirapan na mag-rebook or mag-claim ng travel fund kasi meron kayong Cebu Travel Sure. So sa Cebu Travel Sure, kasama na rin yung personal accident coverage,
which is up to 2.5 million in personal accident coverage during the trip. So, yun yung mga inclusion kapag nag-avail kayo ng Seb Travel Sure. So, pero kung wala kayong budget, pwede din naman na i-remove natin. So, kung paano is, dito lang tayo sa Travel Sure, no? And then, sa baba, makikita natin ditong remove travel sure. So, i-remove lang natin and i-click natin itong I don't need insurance. And then, proceed to payment. Now, bumalik sa 1,973.28 yung mababayaran lang natin for the flight. So, dito makikita natin yung booking summary. So, meron pa kayong chance na ma-review yung ibubook nyo na ticket, no? So, pag okay na, wala nang problema, click lang natin ito and then continue. So, sa payment options, marami tayong pwedeng pagpipilian. So, ito na yung payment method. Pwede tayo sa travel fund kung meron kayong travel fund. Ito yung sinasabi ko na kapag na-cancel yung flight nyo, automatic siya magiging travel fund nyo. So, meron ding limit lang or ilang days lang or months pwede nyo gamitin yung travel fund nyo. And then, credit card or debit card, meron din. And e-wallet. So, very convenient yung e-wallet. Madali lang siya, no? Kapag meron kayong GCash. So, GCash, for example, GCash. And then, sa baba is, i-click lang natin itong I fully understand and then submit. So, dito lang, hanggang dito lang yung kaya kong i-film kasi hindi naman ito real-time na booking. So, ganun lang siya, no? After nyo masubmit, magko-connect na ito doon sa inyong GCash na account and then after that, wag nyo lang i-close and then makikita nyo na or masasend din sa inyo yung itinerary ng flight. So, ganun lang kadali. Wag kayong matakot na mag-book ng flight nyo kasi makakamura kayo kung kayo-kayo lang din yung magbo-book. So, pag hindi nyo, wala kayong confident, no, na mag-book, pumunta na lang kayo sa mga travel agents na malapit sa inyo. So, malaking tulong din yung mga travel agent na, sa pag-arrange ng mga flights niyo, no, para hindi na kayo mahirapan pa at wala na kayong iba pang aalahanin, kundi ang inyong mga ano na lang, mga OOTD. So, yun lang. Thank you for watching. God bless and goodbye.